Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Doon po kasi siya kasal kahapon. Meron po kasi sila mga games. Alam niyo, di ba sa kasal may mga games during reception? Alam po ninyo, yung huling-huling games doon ay bawat table sa reception, sabi ka yung host. Bawat isa sa bawat table, pag kayo nanalo yung grupo nyo, yung table mo, bibigyan ng tigwa 1.5 ang bawat isa doon sa table. Kaya kung 10 kayo sa table, 1.5 bawat isa, ako sabi ko, ayos yun ah. Pero, wala ako doon, nakasama ako ni Mrs. doon sa table ng mga VIP na tinatawag nila, kaya nando doon, yung grupo ng pamangkin din niya at ng kapatid. Ngayon, nag-arkilan po kasi kami ng van mula sa Bulacan hanggang papunta ng Batangas, Balikan. Nag-arkilan sila, mga 9 or 10,000, gano'n ang halaga. Madaling salita po, tuwan-tuwa sila kasi pagkakataon na makakakuha sila ng pambayad nila sa van. Alam niyo na naman sila. Hanalo yung grupo nila. Ngayon, pinatawag sa stage. Meron pa kami kayong mga kasama pang mga taga-Bulacan dyan o sa grupo na to. Pumunta ka kayo sa stage na yun, tinawag ako. Pati si Mrs. Saka isang kuya niya. So kami tatlo, nadagdag kami sa bibigyan ng 1.5. So dati na, siguro pa yung mga 11 kami dalawa kami. Kung sabi ko, 9,000, 10,000 yung van, sobra-sobra to. 1.5 bawat isa rin, wala nangyari. Makatagundong yung kanilang bata. Nung tinawag na kami, para bigyan ng tigwagan, binigyan naman talaga kami. Tig-isang bote kami na 1.5 na bote. sabi ng host, sorry po, meron pa ng point yun sa gitna. Akala ko po 1.5. Meron po talaga ng point sa gitna. Ay, nako, sabi na kami talaga ni Mrs. Hiyak-hiya kami dahil nagmukha kami pera. Saka gusto tayo mga dagdag doon sa pagbayad ng buwan. Sumaka kami. Yung pala, hindi pala talaga 1.5 na literal, 1.5 na po. Kaya binigay ko po yung coke doon sa driver. So, masaya na kami sa kwentuhan. Ang tawag po sa ganun ay trick. Ginagawa yun ng mga host. Para maging masaya, maayos yung kasalan. Pero alam niyo ba, dito sa pag-uusapan natin ngayong umaga, ang mga pagsubok na pinagdaraanan natin ay may mga kasamang mga tricks. Pag sinabing tricks, ito ay pandaraya. Tuso mo mamaraan ng pandaraya upang ang layunin ay makalamang. Di ba? Sinabing trick, ito yung tuso mo mamaraan ng pandaraya na ang layunin ay makalamang. Sa buhay ng Kristiyano, kapag hindi mo naiintindihan ang layunin ng mga pagsubok, nadaya ay gaya. Kaya yung mga pag-uusapan natin, yung tricks of trials. Ito po yung tricks of trials. Why? Tingnan ninyo, kung hindi ka pa naman nalaya sa pagsubok na yung pinagdaanan, na-down ka, na-depress ka, nawala ka sa Panginoon, nag-rebelde ka sa Diyos, lumayo ka sa Diyos, hanggang sa umalis ka na sa ministry, ayaw mo na maglingkod sa Panginoon, at sarili mo ng buhay, hindi mo total, si Lord, parang pinabayaan mo na, hindi naman ako naiintindihan, hindi naman ako nakasikaso ni Lord, I'd rather go on my own way. Iyon ang trabaho talaga ng trials. Meron siya mga tricks, which I want to expose today by the help of the Holy Spirit, na maunawaan natin bakit ang mga pagsubok, kadalasan ay, ang epekto ay bagsak ang iyong pananampalataya. Ibagsak ang pananampalataya mo, na kung hindi ka magiging maingat, mapapansin mo, na wala yung bilib mo sa Diyos. Sinasabi mo lang, Kristiyano ka, pero yung totoong paghanga mo sa Diyos, parang nabawasan, dahil yung paghanga mo, ay unti-unti nawawala. Ngayon sa Book of James, sa usapan natin, ito ay sinulat sa panahon ni Apostol Santiago, na gusto mo sabihin sa inyo na, ang Book of James was the very first book in the New Testament that was written. Hindi ko ha? The Book of James was the very first book written in the New Testament. Hindi po Mateo. Ang Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nasa unahan lang po siya ng bagong tipan, pero hindi ibig sabihin siya yung unang book. The first book, according po sa chronological order ng pagkakasulat, ang pinakaunang aklat po ay Santiago. At ang Santiago, yung James o Santiago, yan po ay isinulat sa mga Kristiyano.
Kaya kung natatandaan po yung sharing natin last Wednesday word, pinag-usapan po natin dito yung sa Aklat ng Santiago, sinulat ito ni Apostol Santiago upang ang mga Kristiyano ay palalahanan sa mga pagsubok na kanyang pinagdadaanan. Ngayon, dito sa James, marami sa atin ang sa bigat ng kanyang mga pinagdadaanan, sa sobrang kahirapan, ay kumisan nawawalan na ang kanyang pananampalataya sa balat ng kanyang puso ay napupuno na ng pag-aalilangan. Ngayon, ano ang sabi ng Bible? Pupunta na natin mismo sa chapter 1. At tingnan natin ang sabi ng Bible. Let's start from verse 2 hanggang 8. Bagamat the whole chapter ay pag-uusapan natin mamaya, pero hindi natin babasahin lahat ng masyadong haba. So basahin natin ang nakalagay sa verse 2. James chapter 1, verses 2 hanggang verse 8. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Sige nyo, ha? Trials of many kinds. Maraming problema mo, financial. Another kind of trial could be health. Another kind of trial could be emotional. It could be relational. It could be social. Kaya dyan, sa umpisa pa lang, sabi niya, consider it pure joy. My brothers and sisters. Bakit my brothers and sisters? Kasi nga, Christians ang audience ni Santiago, kaya ganito yung approach niya, my brothers and sisters. So, parang kinakausap yan tayo sa panahon natin ngayon. So consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, pag ikaw humingi, sabi niya, you must believe. Kung ganyan po yung word, must. Kasi namin must, that is compulsory, that is mandatory, and you have to do it. Sabi ito, by believing. Sabi dito, and it will be given to you. But when you ask, when you pray, when you come to the Lord, you must believe. Ano yun ko yung isipan ko. Ngayon, habang nakatingin ka dito, do you really believe God? Ano yung naniniwala ka sa Diyos? You can easily say amen, Pastor. Pausap ka natin. Tuloy natin. Kung talaga naniniwala ka sa Kanya. But when you ask, you must believe and not doubt. Kasi nga, pagka nasa pagsubok tayo mabigat, madali lang sabihin yung, I can still believe in you, Lord. Pero pag ang bigat ay sa iba napunta, yung bigat na yan, pwedeng napakabigat para sa kanila. At sa iyo, hindi masyado. Kaya nga yung buhay ng Kristiyano talaga, iba-iba yung lalim at paglago. Dahil iba-iba din ang mga pagsubok na pinagdaanan sa atin dito. So sabi niya dito, you must believe and not doubt because the one who doubts is like a wave of the sea. So yung nag-aalilangan, kamukha siya ng alon sa karagatan. Blown, hinihipan, and tossed by the wind. Hinihipan siya at pinagpapasapasahan siya ng wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. Sabi na po doon. Kaya it is very, very important that when you come to God, you must believe. Kahit hindi ka kapaniwala, you have to choose to believe. Because there is no other way to do it. Wala ibang paraan kung hindi ka ganoon maniwala sa Diyos. And when you do it, sabi niya dito, that's the only time you can receive something from the Lord. Pero, if you are doubting God, that person should not expect. Pagka may duda, huwag ka nang umasa. That person should not expect to receive anything from the Lord pag may duda. Such a person is double-minded. Oo, naniniwala ko, pag nahirapan mo hindi. Hindi, sabi ng Bible, oo, pero ganito eh. Naglalaban yung isip. Double-minded. Such a person is double-minded and unstable in all they do. Hindi siya panatag sa lahat ng kanyang ginagawa. Urusulong. Hindi mo alam kung sasampalataya ka ba sa Panginoon o hindi. Nasubukan niyo na minsan yung tumawid kayo sa kalsada na ala nga yung tawid yung ginawa, binusinahan na lang kayo ng jeep. Yung tatawid ka ganyan, ganda ka ng jeep sa'yo.
natin mag-usapan tricks to try. Sabi mo sa kapatid mo, you better listen. Sabi mo sa kapatid mo, you better listen. Makinig tayo mabuti sa mga mensahe ito ay galing sa Panginoon na kailangan po natin pag-aralan na magpapatibay sa ating pananampalataya. So let us bow our heads, please. Let us pray. Father, we are so thankful for today. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Ay ang Panginoon sa pag-aaral ay mamuna po kayo at ay usapan, Panginoon, ay umaga. Hinihiling po namin ang iyong makapangyarihan, banal na Espiritu mo na sumamasan. We do ask, Lord, your presence to be with us. Enlighten our minds, weaken our spirits. Give us alertness to your word, Panginoon. Bigyan mo kami malayo mo interest ng mga salita. We bow before you, Lord, and ask for your forgiveness. Gawin mo kami karapat-dapat sa mga salita. Salamat, Panginoon. Iniiwan po namin sa iyo ang pangunguna at pagpapaunawa at pagpapaintindi sa amin ng mga salita. Lamang ito ay para sa iyong kapurihan. Ito po ang dalawang sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so, usapan natin na tricks and trials. Kumbaga, ano yung mga pandalayan ng trials sa buhay natin? Ano yung mga gusto niyang gawin sa iyo? Isa na naman ang gusto gawin talaga ng mga pagsubok sa buhay, hindi ibagsak. Ang isang kagandahan dito, pag lumapit ka sa Panginoon, hindi niya pababayaan. You can always be assured of God's help. Makakatiyak ka ng pagtulong ng Panginoon. Huwag isang parang natagalan. Pero the Lord will never leave us and He will never forsake us. At yun yung magiging sinabi ng Bible. Now, punta natin yung first main point. The first trick. Yan. Ano na papasin niyo? Ano na nakikita niyo? Ano? So ano? Sabi niya, but when you ask, you must believe. Question, bakit kailangan na pag nag-pray ka, maniwala ka? Sa inyo malaki, bakit kailangan na maniwala ka pag nag-pray ka? Alam niyo bakit? The very purpose why you have to believe God. See, what's the point of coming to God if you don't believe? Anong purpose na panalangin mo kung hindi ka naman naniniwala sa Diyos? You might as well not pray anymore. Pero dito sabi niya, when you come to God, you must believe in God. But when you ask, you must believe and not what? And not? So, the first trick of trial is doubt. Ang unang-unang pandalaya ng mga pagsubok ay pagdududa. Gusto kanya mag-alinlangan sa Diyos. Gusto niya mag-alinlangan ka sa iyong katatayuan bilang anak ng Diyos. Ang gusto ng kaaway dito ay mas maniwala ka sa problema ay sa pangako ng Diyos. Kaya dito sabi ng Bible, but when you ask, you must believe and not doubt. Doubt is the enemy of faith. Doubt is the enemy of faith. Hindi kailanman ang tukso nalayo sa iyo para makakalimutin yun. Lapit yan ng lapit, lapit yan ng lapit. Kaya ano sabi nung kanta ni Gary? Diyan ka na naman. Tukso. Ang puso. Uy, hindi talaga hiwalay. Ang trabaho ng demonyo is to tempt you every moment of your life. He wants to destroy your faith. He wants to destroy your Christian life. Ngayon kung yung word ni Lord hindi malinaw sa iyo, para ka ngayong way. Kung saan-saan ka ngayong pagsasamantalahan, itotos ka kung saan-saan. Kasi ngayon yung word ni Lord hindi malinaw sa iyo. Yung desire, evil desire, ito, wala naman mga magsasabi niya si sister na evil desire. O si brother na evil desire, wala. Kayo lang ni Lord. Ngayon, dahil may evil desire ka na nakakaya i-share. Tapos ngayon, hindi sinakayunan ni Lord, nakita mo yung resulta, bakit? Hindi mo nagustuhan, sasamahan mo. Pero ang katotohanan yan, because of your desires. What are your desires? Maraming desire ng Kristiyano. You just have to filter it by the Word of God. Ito ba, inaayon na ng Bible? Gusto ko yung mama, parang Lord, pwede mo ang numero sa loto. Ano gusto mo, 42? Makasunod? Hoy, mas pataya, baka kayo disente, ha? Sa 42, ano isa pa? 49? Ano pa yun? 45. Dito, yari, paano mga disente dito, ano dito? Ano 46? So, ibig sabihin ay, marami tayong pamamaraan na pwede natin tayo umangat sa buhay. Pero, tingnan yung Bible, does the Word of God agree with this? Or
evil desire ka. Okay? So, ang ganda-ganda ng puso mo at tapos mga pakilang click. Sabi nga, tignan mo, you have a very healthy heart. Ganda ng puso mo eh. Parang Kristiyano, bagong sanggol na Kristiyano, makapapanganak mo lang sa Panginoon spiritually. Infant ka pa in the Christian life, kapapanganak mo lang ng kabubuo, naging mo lang ang puso mo, dalisay na dalisay. Hindi ka nagtataka ako, nagtataka sa mga Kristiyano, nagiging puro basura lang ang puso mo. Ingkit, tampo, sa mga loob, lahat ng observasyon na negatibo, nakasayo na! Wala ka na, kinabuti puro negative! Manda ulit, puso mo ngayon, puro basura. Pakiklikali ka rin. Ganyan na ang tsura. Hindi ka naman ganyan dati. Sabi mo sa kanila, hindi ka ganyan dati. Hindi ka naman dati ganyan eh. Sabi lang, dumami yung basura sa'yo, galit, nainis, saka mo, nagtatanim ka na ng kung ano-ano. Hindi ka naman eh. Maayos ng Kristiyano. Sabi mo sa kanila mo, maayos ng Kristiyano. Maayos ka eh. Ano nangyari sa'yo? Nabuto mo naman ng galit sa malay mo, kung kanino. Hindi kayo, why? Because of the evil desire. Now, punta natin yung ating team ulit. Ano yung team natin? Lahat, 1, 2, 3, game. Tricks of trials. Ano yung number 1 trick? Doubt. Number 2? Punta tayo sa number 3. Yeah. Number 3 is deception. Verse 16. Don't be deceived. That is deception. James chapter 1, lahat mo yan ha, hindi tayo maalis. Kailangan natin ma-expose yung sinasabi ni James chapter 1. Sabi niya sa verse 16, don't be deceived, my dear brothers and sisters. Ulit, kasi mga kapatiran na ito eh. Mga Kristiyano yung nasa book of James. Katulad mo at katulad ko, mga kapatiran. Don't be deceived, huwag kayong padaya, mga kapatid ko minamahal. Sabi niya, every good, he said, every good and perfect gift is from above, coming from the Father of the heavenly lights. Lahat ng mga magagandang bagay ay galing sa Panginoon, galing sa ating Diyos Ama. Tapos sabi ba niya rin ganito, coming down from the Father of the heavenly lights who does not change. Ito yung nanggaling sa ating Diyos na Diyos Ama na nasa langit na hindi nagbabago. Kung isa ganun nyo, nagmumukhang nagbabago ang Diyos because of what we believe in. For example, tingnan yung picture na ito. Simbolo lang itong kamay na ito na kamay ng Diyos. Ang mundo ay nasa kamay ng Diyos. Naniniwala ba kayo ang mundo hawak ng Diyos? Eh anong karapatan mong magduda kay liit-liit ng problema mo? Walang pakalali si Lord. Mundo nga o! Hawak-hawak niya. Eh, yung problema mo pa kaya? Sabi mo sa kanila, liit lang niya. Yung medyo umiyak ka, ang liit lang niya. Ang liit lang. Hawak-hawak ni Lord mundo. Pero yung problema kay liit-liit, ipinagpalit mong Diyos mo. Nag-aalinlangan ka talaga. Eh, kayo na magaling ang lahat ng mga pinagkaloob niyo sa buhay mo ng mga gandang bagay. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights. Kaya sabi sa inyo, i-check natin yung salita ng Diyos in light of God's Word. Kasi hindi lahat ng mukhang maganda galing sa Diyos. You have to check this out. He chose to give us birth through the Word of truth. Merong salita na katotohanan. May dumating sa blessing. Question, Lord, blessing ba ito? Ano sabi ng Bible tungo dito? Wala na, check pa, sa akin na ito. Kaya ito dinapamahan ko kayo eh. You check. May word of truth na nagsasabi. Masama mo magmahal. Pag may minamahal ka, isang dalaga, nagmamahal na isang foreigner. Ka-chat mo. Pa-video call mo. Ka-email mo pa. Magkausap mo sa Telegram at saka sa Instagram. Lahat na lang platform ng social media na gamit mo. Naman, alam na alam mo yung chat mo ay married. So sasabihin mo ngayon, good, mukhang good, but not a perfect gift. Kasi married yun, ikaw dalaga. Amen ba? O pala natin siya. It could be vice versa.
Pwede na in-love ka, ikaw na isang youth. Pero na-in-love ka sa babae, may asawa. Mukhang good lang sa feeling, but not a perfect gift. Sabi mo sa kanya, wait for your turn. Wait for your turn. Antay ka, lalating ang para sa'yo. Huwag mong piliin at pilitin ang Diyos. So dito tandaan nyo ha, si Lord, hindi nagbabago. Who does not change. Si Lord, hindi siya nagbabago. Like shifting shadows. Ang shadow, yung anino. Si Lord hindi nagbabago. Di ba ang anino, kahit nasa ka, lalo pag di ba ayos yung lighting, sino nakikita ka anino? Lagi mo kasama eh. Pero even yung anino mo na yan, yung shadow, even your shadow will not go with you when you go in darkness. Kahit yung anino, hindi ka sasama. Hindi ka sasama pag nagpunta ka sa kadiliman. Nakita mo ba yung anino mo sa madilim? Wala. Mukhang nandiyan siguro yan. Kasi nasabi niya dito, si Lord ay nananatiling kasama namin pero hindi siya shifting shadow, sumisa nandiyan siya wala. He does not change. Kaya may problema ka man o wala, makakasama mo siya at hindi ka pwedeng matakot na warang sa buhay na ito. Because God is the one providing the good and perfect gift for you. Para natin ang pagkakas. Pero dito sasabi sa atin ay may deception. Ano ang mga deception sa atin? You ask yourself, ikaw makapagsasabi, ako ba daya? Ako ba nadaya? Ako ba dinadaya? Yung iba kasi alam niya na dinadaya na siya. Ayaw ba rin magbago? Sabi mo sa katabi mo, magbago ka na. Alam mo, unahin dapat si Lord, seek you first. Lagi siyang second. Bisa lagi siyang third. Unahin mo na si Lord. He is the God who is willing to provide the good and perfect gift. Si Lord, ang pinaggagalihan lahat ng magagandang bagay para sa atin. Kaya para matiyak kung galing kay Lord yan, you check the word of truth. Check mo yung Bible. Kasi kung check mo yung Bible, hindi lahat ng masasabi mong pagpapala, ay pagpapala pala. Yung iba curse, iba sumpa. Bilang ko nag-example. Masarap kumain. Amen. Uy! Masarap kumain, di ba? Masarap kumain pag marami halata. Masarap kumain sa ito yung pagkatapos kumain, kumusta? Pagdurusa na. Pagdurusa na, pagkatapos sa ito yung blessing sa una, pero nahuli mo ka ng curse. Kasi nagkakandasuwa ka na. Nagluluwag ka na ng pantalon. Di ba? Kaya sabi ng iba, tumisa na all you went down, ay parang hindi blessing, parang sumpa. Bakit? Sasamantalay mo, isaksak lahat ng pwede! Ano mangyayari yung sitsura mo? Eh lalo na kung doon ka lang nakapunta sa Vikings, doon ka lang nakapunta sa Four Seasons. Okay, so isa-isayin natin. So what are the tricks of trials? Number 1? Doubt. Number 2? Desire. And number 3?